Paano lumulutas ng mga mabibigat na problema? Paano makakatiyak na tama ang gagawing desisyon? O kaya paano man lang mababawasan yung possibility of mistakes? Sleep on it. Yan ang ating pag-aaral at nawa ay turuan tayo ng Panginoon kung paano lulutasin ang malalaking questions ng buhay. Lord, salamat po sa sandaling ito na kami ay binibigyan nyo ng kalusugan, lakas ng katawan at isip. Dinaalay namin ang panahon na ito at ang nalalami pang lakas sa maghapon na ito sa aming katawan upang kayo ay aming kapanayamin. We seek you, O God. May you teach us, lead us, guide us. And may your teachings empower us so that we may not only be able to solve problems, but we may also be able to enjoy life. At magawa namin yung mga dapat ay gawin namin dahil kalooban nyo. Kayo mangusap, kayo magturo, teach us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Matthew 1:18. This is how the birth of Jesus of the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Isang pamilyar na kwento na paboritong itinuturo tuwing Kapaskuhan. Pero ang panahon, ang katuruan ay timeless. So alam natin na kasaysayan na si Mary was visited by the angel at sinabing magdadalang tao siya ganung napakadalaga niya at wala pa naman siyang asawang kasama sa buhay bagamat siya ay betrothed. And in Israel, when you are betrothed, is as good as being legally married, though hindi pa kayo nagsasama sa loob ng 1 taon. Kailangan kasi matiyak ng pamilya ng lalaki na yung babaeng papasok sa pamilya nila ay walang dala ng binhi ng ibang tao. Kaya may 1-year grace period after the betrothal. And during that engagement period, the woman is guarded heavily. Tinitiyak na hindi siya magkakaroon ng any sexual relations with any other guy. And after a year had passed without an incident, the formal wedding would happen. But during the time of engagement, they are as good as husband and wife legally. They have duties to each other and they are bound to each other. So biglang si Mary ay magiging pregnant but nobody else knew about this. It was a big problem for her and later on for Joseph. Matthew 1:19. Because Joseph, her husband, was faithful to the law, the other versions more correctly say, a righteous man, and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. So engaged si Mary kay Joseph at sinabi bigla ni Mary, surprise, I'm pregnant. Sino ang tatay? Ang Holy Spirit. Hindi siyempre naniwala si Joseph. Naniniwala lang tayo ngayon kasi ang luma-luma na ng kwento, given na eh. Pero kung meron ba namang babaeng nagsabi sa inyo ngayon, surprise, maniniwala kayo na Holy Spirit nga. So normal lang kay Joseph na wag maniwala. Unprecedented ito sa kanilang kasaysayan. At iniuutos ng kanilang batas na ang ganitong uri ng babae na biglang nagdalang tao during the time of engagement, not by her husband or husband-to-be, dapat ito batuhin hanggang mamatay. Pero sabi, dahil napakabait nitong si Joseph, makadiyos, inisip na lang niyang, tahimik na lang naputulin ang usapan. In other words, there will be a divorce because legally they were already married. Although the marriage had not been consummated. So niya quiet na lang para hindi na mapatay si Mary, huwag na siyang maiskandalo pa. So yung pagiging makadiyos dito, dalawa. Number 1, susundin niya yung kautusan na dapat ang babaeng ito ay maparusahan, pero ang pagsunod naman niya, mild, hindi na niya ipapahiya para hindi na mamatay. Ang pinagbabasihan niyan, among many other teachings, ay Deuteronomy 22:23-24. If a man happens to meet in town a virgin pledged to be married, and he sleeps with her, you shall take both of them to the gate of the town and stone them to death. The girl, because she was in a town and did not scream for help, and the man, because he violated another man's wife. You must purge the evil from among you. So mabigat ang parusa, pero si Joseph, gagaanan na lang niya.
sasabihin na lang niya sigurong nagbago ang kanyang isip. Pwede namang mag-divorce talaga nung araw. At tahimik na mapuputol ang usapan. Pero hindi niya itutuloy ang usapan dahil hindi siya naniwala na Holy Spirit ang may kagagawa ng pagdadalang tao ni Mary. So dapat talaga siya i-divorce at patayin. But Joseph decides to just reject the baby and the mother. But quietly. Hindi siya nakinig kay Mary. Binaliwala niya ang usapan, ang kasunduan, at maybe yung buong karakter, pagkatao ni Mary, nakilala naman niya, basta hindi siya naniwala. Matthew 1:20-21. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Yung nadinig niya kay Mary, na hindi niya pinaniwalaan, sa kanyang pagtulog, ay ipinadinig sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng anghel sa kanyang panaginip. Ngayon, paniniwalaan ba niya or not? It was the same message, but a different messenger. Yung isa gising na gising siya, he could practice his intelligence, his knowledge, his faculties. Ito namang isa, tulog siya, passive ang pagtanggap niya sa mensahe. Matthew 1:22-24. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. So si Joseph, hindi siya nakinig kay Mary habang siya gising, nung siya tulog, nakinig sa sinabi sa kanya ng Diyos through an angel, through a dream. When did the revelation, when did the clarification come? While he was asleep. While rested, while peaceful and not in control of his mind, Joseph receives instruction and guidance from the Lord. This revelation, this guidance, is corroborated by a known verse. Known to them, no doubt, Isaiah 7:14. Therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. Yung hindi pinaniwalaan ni Joseph sa sinabi sa kanya ni Mary, nung sinabi ng anghel, pinaniwalaan niya, at nung nagising siya, kumilo siya. Hindi binanggit sa scripture, pero hindi malayo na nagsaliksik din siya sa mga kasulatan, at kung sa ulado niya yun ay binasa niya muli ng kanyang mata, yung Isaiah 7:14, na meron naman pala talagang sinabing mangyayari, na merong isang dalaga na maglilihi, magdadalang tao, at isisilang niya ang Emmanuel, ang tagapagligtas. Bago natin paniwalaan ang lahat ng ating napapanaginipan, bago kayo humarurot at sumunod sa sinabi ng inyong panaginip, look at what happened to Joseph's dream and his reaction to it. Remember to validate dreams and thoughts and ideas, even advice, with Scripture. Kailangan nakikita natin yan, nababalidate. Hindi ko mo napanaginipan, tama na. Dahil maraming panaginip, dahil lang di ka siguro naligo. O dahil isip ka lang ng isip, worry ka ng worry, tapos guidance na. Dapat meron ding nagbabalidate. Ang pinakamahalaga, Scripture. Hindi ka gagawa ng isang napakahalagang desisyon. At pinag-uusapan natin mahalaga. Hindi naman yung mga magigisa ba ako bukas o maglalaga ng talong. Hindi yun. Hindi mo na kailangan ng validation ng Scripture. Pero yung life-changing, life-moving, life and death, very important. Kung may panaginip, kung may nadinig kang guidance, may nadinig kang payo, hindi ibig sabihin, revelation na ng Diyos agad yun. Maghanap ka ng verses that will agree with your application. 2 Timothy 3:16.
All Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Kapaki-pakinabang daw ang kasulatan para sa ating pang-araw-araw na buhay, para sa pagtuturo, pagtutuwid, pagsasanay. So all Scripture is inspired. But remember, inspired doesn't mean coercive and all-purpose application. Remember ang sabi, it is profitable for guidance, for teaching. So, yung paggamit mo ng Scripture to validate an idea, an inspiration, a counsel, a dream, yung kapaki-pakinabang na paggamit. In other words, nandun yung Scriptures para kapalayain, hindi para kaitali, para palawagin ang buhay mo, hindi para pasikipin, para padaliin, hindi para hirapan. Kasi iba na literal masyado ang paggamit nitong all Scripture is inspired. Kahit yung Scripture ay sinabing, batuhin mo yung nanay mo, gagamitin na nga dahil may Scripture. But remember, maraming kautosan noong araw ang iniba na ni Kristo. At maraming mga kautosan after Christ na hindi naman galing kay Christ. So hindi ko mo may Scripture ka in your hand, i-apply mo na in an all-purpose fashion. Dapat ang application, profitable. Ang bunga sa iyo, nakakapagpaginawa, dahil sabi ni Lord, come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. Kung nakakapagod yung application, malamang mali yung application. Kung nakakapagpahirap ng buhay, nakakapagpasikip ng hininga, nakaka-oppress, malamang mali ang pag-apply. That's why it is important that an informed understanding, interpretation, and application, that is all important. Hindi ka basta apply ng apply. Hindi mo papaliparin yung mga pages ng Bible at magtuturo ka ng kung anong maturo yung kamay mo. Yun ang gagawin mong guidance. Paano sinabi, build an ark. Doon napatigil yung daliri mo. Gagawa ka nga. Hindi ko mo Scripture, gagawin mo. Dapat yung pag-aaral, yung paglalapat, yung pag-a-apply, matalino. Dahil Diyos ang nagbigay ng katalinuhan. So informed and knowledgeable reading of Scripture is important. Kailangan mo ng knowledge, ng common sense. Kung yung panaginip mo napaka-impractical ng implication, huwag mo sabihin guidance yun ng Diyos. Kasi hindi lahat ng panaginip ay guidance ng Diyos. Bagamat merong panaginip na pwedeng guidance ng Diyos. Pipiliin mo pa rin. Hosea 4:6, my people are destroyed from lack of knowledge. Dahil mali ang pag-apply. Napakakawawa ng mga taong relihiyoso na may hawak na verse na kahit mamatay siya o makapatay, mahirapan at makapagpahirap, magdusa, ina-apply niya sa buhay niya na mali naman pala yung pag-apply kasi hindi naman para sa kanya yung verse na yun. Dapat ang isang matino, a very informed, very educated study of Scripture so that the Scripture will be used by God to make your life better, not bitter. So validate dreams also with outward events. Okay, na-validate mo na ng Scripture, pero kung talaga yan ang gusto ng kalooban ng Panginoon para sa'yo, God will open doors, not close doors for you. So, titingnan mo yung event. Sumasang-ayon ba yung mga outward event, yung mga nagaganap, para matupad yung iniisip mo ay guidance at gusto ng Diyos na gawin mo. Meron kang panaginip na pinapapunta ka ng Diyos sa Saudi Arabia, pagkatapos ang lahat ng nangyayari sa outward events mo, kontra doon, then mali ang basa mo. Baka yung panaginip mo, napanaginipan mo lang kasi desire mo pala yon. At napatunayan ng maraming scientists, pag lagi mong gusto, napapanaginipan mo. May baligtad din, yung ayaw na ayaw mo, napapanaginipan mo rin. Basta lagi mong iniisip, pwede mong mapanaginipan. So, importante ang ginawa ni Joseph. Matapos maging malinaw sa kanya, sinabi ng Diyos sa panaginip, naniniwala sa Diyos ang may sabi nun, pero may scriptures na nagpapatotong may ganun nga at may space para sa ganung interpretation, kumilos na siya at gumawa na ng dapat according to that guidance. So act once the idea,
The guidance, the answer to your prayer question is clear, sensible, and doable. Kaya ka nga binibigyan ng guidance para ka kumilos. So pag malinaw na yon, kilos na, move to the next level. Maraming important decisions tayong ginagawa sa buhay. Sino ang papakasalan? Magpapakasal ba ako? May mga natatanggap ako mga tanong sa text sa Facebook. Naka-schedule na po ang kasal namin pero may doubt ako. Iurong mo, huwag ka mo nang pakasal. Kahiyaan po. Kahiyaan din mo pag naghiwalay kayo later eh. Hindi ngayon na magkahiyaan kaysa later pa. So, mahirap maghiwalay kaysa mag-urong ng kasal kung hindi ka sure. Maraming tao na o-oppress ang buhay nila dahil sa hiya. Nakakahiya. Kasubuan na. Alam niyo sino nag-e-enjoy kumisan sa buhay? Yung makakapalang mukha. Yung mga sobrang mahiyain, laging nagdurusa, nagtitiis. Yung mga tao, pag-uusapan ka, chichismisin ka, 1 week lang yan because next week may iba na uling topic. Alam nga namang laging ikaw, boring na yon. Kaya kahit mapag-usapan ka, sandali lang yun, mapapalitan ka agad. Lalo ngayon, ang daming iskandalong nangyayari every hour. So dapat, hindi ka makompel gumawa ng desisyon dahil lang nakakahiya, dahil lang ganito, dahil ganito. Isipin mo, ito ba talaga ang gusto ng Diyos para sa akin? Remember, sabi ni Lord, I know the plans I have for you, plans to give you hope, a future. Plans not to hurt you. So, ito ba talaga ang gusto ng Panginoon? O ito lang ang gusto ng mga magulang ko, ito lang gusto ng church, para tahimik ang lahat? Yes, tahimik nga sila, pero ako hindi. Napakahalaga na i-apply natin yung love ni Jesus sa ating pagbabasa ng Scripture, na para ang lahat ng mga katuruan, sasalain mo sa katuruan ni Jesus. Papasaba to sa katuruan ni Jesus, na dapat may peace, dapat may rest, at dapat may love. So before making an important decision, think about it and think of God. Si Joseph kasi hindi na nag-isip agad. Nagpasya na agad na hindi maniwala kay Mary. But remember, maaari ang nagpabilis ng pasya niya na huwag maniwala verse yung binasa natin. Kailangan batuhin, kailangan patayin ang ganyang klaseng babae at yung lalaking partner niya in crime. Maaari nga kumisan yung verse na alam natin ang nagpapaiksi ng utak natin at nagpapakipot. Pwede yung verse na wrongly applied ang nagiging dahilan para tayo maging malupit, maging unreasonable. Hindi ko may hawak na verse, bumabait. May harami pag umahawak ng verse, lalong sumusungit. Lalong humihirap makasama. Lalong sumisikip ang dibdib. So, si Joseph nagpasya agad. Can you imagine the kind of pain that Mary had to suffer? Na yung kauna-unahang taong pinagtiwalaan niya ng sikretong ibinigay sa kanya ng anghel ay hindi naniwala sa kanya. Ni-reject siya. At kung paniniwalaan ang sinasabi ng mga marurunong sa agham, nararamdaman daw ng bata kahit sa sinapupunan pag siya nire-reject. So unang rejection ni Jesus came from Joseph. At kung nararamdaman nga, sabi siguro ni Jesus, aray, unang rejection. And it will be a series of rejections. But going back to Joseph, hindi siya nag-isip agad. Ang ginawa, nagpasya agad. Nanguna ng ibabaw yung silakbo ng damdamin. Pero kung natulog man lang siya sana, nag-react agad eh. Mga kapatid, pag merong importanteng desisyon, kailangan sagutin ng yes or no, huwag yung sagutin agad. Pwede mong sabihin yung, I shall see. It's a very important phrase or sentence to use. I shall see. Pakasalan mo ba ako? I shall see. Huwag yes agad. Bibilin mo ba itong inaalok ko? I shall see. Kasi, kuminsan, clouded ang iyong pag-iisip ng iyong emosyon, ng pressure, o baka gutom ka lang, o sobra kang busog, puyat ka, napa-oo ka, ang hirap nun. Wala namang wawala sa'yo kapag hihintay mo ng bukas. Sabihin natin, tingnan natin, let's pray about it. Kaya nga, sleep on it. Huwag kang agad-agad. Mag-i-invest ka, lifetime savings, I shall see, I shall study. Magko-commit ka, let's see. Psalm 63:6,
I think about you before I go to sleep, and my thoughts turn to you during the night. So bago matulog, isipin ng Diyos. Isipin ang mga katuruan ng Diyos. Bakit bago matulog? Kasi wala ka na ibang gagawin, nakahiga ka na, hindi ka nagmamadali. Huwag mamadaliin ang anumang mahalagang pasya. Lahat ng nandadaya, pinagmamadali ka. Kaya lahat ng special offer may deadline eh. Hanggang April 15 na lang, nagmamadali ka dahil lang nagagahaman ka na makuha yung benefit. Hindi mo nakikita yung malaking bayad mo na nakatago pala. Pinagmamadali ka, sagutin mo na ako ngayon o bukas hindi na kita babalikan. Eh di, huwag ka nang bumalik. Pinagmamadali mo pala ako eh. Bakit mo ko kailangan madaliin? Para hindi na ako mag-isip. Huwag kayong nagpapadala sa nagpapamadali. What you think about while awake? What you think about just before you go to sleep could play in your mind while you sleep. Kaya mahalaga pinipili kung anong iniisip bago matulog. Siguro inisip-isip din ni Joseph yung ginawa niya, pero nagawa na niya bago siya matulog. Nakatanim sa kanyang utak. Maraming mga tao, pag meron silang mabigat na problema o mabigat na decision gagawin, iniisip nila bago sila matulog, pero hindi sila gumagawa ng pasya at nananalangin sila, Lord, teach me what to do with this. At kinabukasan, paggising nila, clear na yung kanilang isip. Maaring hindi sila fully aware, pero sinagot na Diyos sa kanilang panalangin, kinausap sila, alam na nila kung anong kanilang gagawin. Dapat magpahinga. Kasi pag pagod, pwede kang paglaruan ng iyong isip. Sa non-canonical book, Esdras 10:36, sabi, is my mind playing tricks on me? And is this just a bad dream? May katotohanan yan. Well, you can quote from Shakespeare, you can quote from Rizal, you can quote from the non-canonical books pag may sense. Sabi niya, is my mind playing tricks on me? Pwede kang paglalangan ng isip mo. Pwede kang dayain ng iyong mga takot. Pwede kang dayain ng iyong pagnanasa. Sabi niya, trick ba ito? So dapat mag-relax, mag-isip, at hindi mag-isip. Pag-isip ka ng isip, hindi mo naman maisip, tumigil ka ng kaiisip. Dahil sa pagtigil mo, binibigyan mo ng space ang Espiritu ng Diyos. Binibigyan mo rin ng space ang sarili mong karunungan na nakaimbak doon sa kaloob-looban ng iyong isip. Binibigyan mo ng space doon sa bookshelf ng utak mo, yung librong hindi mo makita-kita, maaring yung sagot dumating. What you think about just before you go to sleep could emerge as a random and meaningless dream. So, hindi pinaniniwalaan agad. Kaya, di ba, binalidate muna natin sa scripture yung sinabi ng anghel kay Joseph. So, dapat i-validate mo rin sa scripture, sa experience, sa knowledge, sa mga nangyayari sa kapaligiran, kung yun nga ang kalooban ng Diyos. Don't always trust dreams because dreams could be shaped, affected by your fears or hopes. Lalo yung mga dream ng mga relihiyoso. Kasi yung mga relihiyoso, kumisan sobrang one track na yung mind, yun na lang ang laging iniisip, end of the world, end of the world, end of the world. Ba na naginip ngayon ang end of the world? Siyempre, dahil yun ang iniisip. At pag naginip ngayon, lalo kung may pulpito siya, meron siyang plak, ituturo na niya ngayon yung panaginip niya. Ayan, natakot na ang buong kongregasyon dahil sa guni-guni ng isang taong isip ng isip kasi sa kung ano-ano mga bagay, because your dreams could be shaped by your fears or by your hopes. So, when you think about what you think about just before you go to sleep could be touched and answered and guided by God. Pwede rin. Kaya tricky ang dreams. Pwedeng guni-guni, pwede namang wala lang katuturan, random lang, at pwede talagang may inspiration. Now, how do you make a very important decision? Sleep on it. Huwag magmadali. Bihira yung nagsisisi dahil nag-isip muna. Kadalasan na nag-iisip, sobrang nagmadali, lumundag agad sa pagpapasya. So do not rush,
And very importantly, do not stress yourself too much. Sleep. How can you sleep on it? First, you must sleep. Mahalaga ang tulog. Pag puyat na puyat kayo mga kapatid, don't make an important decision. Pag pagod na pagod kayo, galing kayo sa trabaho, dating nyo sa bahay, may problema ang pamilya, don't make a decision. Yan yung nagpapalayas ka ng anak, nagpapalayas ka ng asawa, tapos bukas hahabol-habol ka dahil naiba na yung chemistry mo. Don't make an important decision. And open up to divine guidance that could come when you are not trying to control everything, when you are not playing God. Pag sobra ka nagpapakatalino, nag-iisip, plano ng plano, drawing ng drawing, sketch ng sketch, tapos wala pa rin dumarating na guidance sa'yo, stop thinking and give God the space. Keep quiet so that you could hear God. Or at the very least, so that you could hear your mind think. Stop your scheming. Stop your engineering of events, of setting up traps. Marami kasi sa paglulutas sila ng problema kung ano nililikha nila ng parang mga sapot para sila gagambang nag-aantay ng insektong mabibitag nila. You are making things happen. You're hirap na hirap. Mahirap yung iniimbento mo mangyari ang mga bagay. Pinag-aaway mo hindi magkaaway. Pinipilit mong mahulog ang loob sa'yo na isang tao, hindi naman nahulog ang loob sa'yo. Yung you play God. Hayaan mo lang likas mangyari ang mga bagay kasi kahit hindi ka tumulong, mangyayari ang mga bagay. Huwag mo lang lilimutin na ang tao ang walang nilikha ng Diyos. Buo na ang lahat nung dumating ang tao, kaya hindi ka kailangan ng Diyos para bumuo ng anuman. Samantalang, yes, meron tayong participation sa productive work of God, but there are times when you just have to let God do everything, meaning stop thinking, relax, and if you could sleep, sleep. You might even dream an inspired dream. Si Elijah, man of God, under threat and was gravely stressed. Look what happened to him, 1 Kings 19:3-8. Elijah was afraid and ran for his life. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said, take my life. Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once an angel touched him and said, get up and eat. He looked around and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then he lay down again. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. So he got up and ate and drank. Strengthened by that food, and needless to say, by the sleep, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. Itong propeta, isa sa mga mahuhusay, makapangyarihang propeta, sobra ring napagod at napuyat. Ang dasal niya sa Diyos, wakasan ang kanyang buhay. Patayin niyo na po ako. Di ko na kaya, ayoko na. So nakatulog siya sa pagod. At sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, ginising siya ng anghel, at may tinapay at may inumin. Sabi, kumain ka at uminom ka. Kumain at uminom, natulog ulit. Hindi niya alam kung gaano kahabang panahon ang dumaan. Ginising siya uli ng anghel, pinakain ulit, pinainom. Sabi niya, kumain ka, uminom ka. Sobra ka napagod sa mga pinagagagawa mo. At pagkatapos doon, di ba, ang haba pa ng binyahe niya, 40 days and 40 nights na naglakad, lumakas uli. Gusto nang mamatay. Gutom lang pala. Pag gusto niyo magpakamatay, kumain muna kayo. Maaaring isang pastillas o isang bukayo, isang siopaw, magbago ang inyong chemistry at hindi niya na uli gustong mamatay. Alam niyo yung gutom nakaka-depress? Kaya marami daw sa sobrang nagda-diet na de-depress. Kaya kung kayo mga diet ng diet, ang payat-payat nyo na, hindi na kayo babasa sa banyo. Ayaw na kayong tamaan ng tubig sa kapayatan nyo. Pagka umuulan, ayaw na kayong mabasa. Ang payat nyo na, payat pa kayo ng papayat. Pansinin nyo, kung umiinit ng ulo nyo, magiging lang maiinitin, bugnutin.
Naiiba na yung utak nyo kasi yung chemistry nyo, deprived na. Gutom lang yan. No? Walang namamatay kung medyo overweight. Pero yung mga nade-depress, and I know, particularly of a person who was trying to lose weight, sobrang na-depress, nag-take over ang depression sa kanyang utak, tumalon from the condo, namatay. Yung mga kaibigan niya na overweight, mga buhay pa. Hindi ko naman sinabi mag-overweight kayo. Pero ang point, huwag kayong sobrang maggutom. Mga kapatid, huwag niyo antayin magutom. Lalo kung umiinit ang ulo niyo pag gutom kayo, o lalo kung may pasya kayong dapat gawin, magbaon kayo sa bag niyo kahit ano, kahit bukayo, kahit na, kung ano man, pag nagugutom kayo, kumain kayo ng konti. Huwag yung antayin sobrang gutom na gutom kayo. Kasi naiiba ang tao pag gutom. Yung anghel nagiging halimaw. Pwedeng mangyari yon. Not to mention na bumabaho ang inyong hininga pag gutom kayo. So, huwag magutom. Uminom ng tubig, whatever. But it's important to rest, to sleep, to eat and drink when stressed and troubled. Yung mga, ang dami kong trabaho, hindi ako makakain, kailangan kumain ka. Kaya ginising na ang anghel eh. Kaya yung mga kumisan anak natin, natutulog ang haba-haba, ginigising mo dahil tanghalian na tulog pa, nagagalit pa. Gumising ka at kumain ka kasi hindi pwedeng tulog lang. Kailangan merong laman ang iyong sikmura. Importante. And when that happened to the prophet, tumino siya, gusto na niya uli ang kanyang ministry. So, seek godly and wise counsel about it when you are depressed. Elisha had no one to ask. Kaya nakarating siya sa point na gusto niyang mamatay. Joseph had no one to ask. Kaya gumawa siya ng napakamaling pasya. There was no one else to give advice, so the Lord spoke to him through a dream. Now, fast forward to today. The Lord can speak to people through infinite ways. Through dreams, and yes, through other people. Kaya huwag tayo mag-atubili na humingi ng advice. Pipiliin mo lang kung sino ang advisor mo. Dahil pwede kang kausapin ng Diyos. Consider a counselor's knowledge. Wisdom. Bago ka makinig. Track record. Ilan na ba ang nagpakamatay na pinayuhan niya? So, pag marami na, ay sa iba ka napapayo. Diba? Ilan ang mga pinapayuhan niya mag-asawang natuloy ang paghihiwalay. Titingnan mo yung track record. And then consider the counselor's agenda or interest. Dahil kuminsan may personal interest pala siya, kaya gano'n siya mag-counsel. And remember, consider a counselor's godliness. So, hindi natin kailangan solohin ang mga issues ng buhay natin. At kung talagang wala tayong matanong, wala tayong makasalo, magpahinga muna. Bigyan mo ang Diyos ng space para kausapin ka. Gaano karami sa atin ngayon ang kailangan maggawa ng mahalagang pasya? Sleep on it. Kung hindi emergency na talagang kailangan pansinin na ngayon dahil life and death, sleep on it. Read God's Word. Hear God's Word. Listen to people because God can speak to you even through a conversation of other people that you overhear. God knows, therefore seek God and depend on God. Maniwala sa panaginip, pero suriin muna bago paniwalaan. And remember, clarity of thinking comes after a good rest. When you are well fed, don't neglect your body, because no matter how high your spirituality is, your body chemistry will affect your brain. The way you think, the way you make decisions. Ama namin, turuan niyo po kami na magpasya. Bigyan niyo kami ng godly wisdom to know when to believe and when not to believe a certain dream or a certain counsel. Higit sa lahat, Panginoon, turuan niyo kami na kilalanin kayo, alamin ang iyong mga katuruan na relevant sa aming buhay ngayon, katuruan na tama ang pagbasa at pag-apply, nakakapagpalaya, nakakapagpanginhawa ng buhay, nakakapagpasaya, nakakapagpabuti at nakakapagpabait. Turo mo sa amin na magbasa at hanapin ang ganung mga bagay. Nang sa gayon, kung kailangan namin i-validate ang payo ng iba, ang isang panaginip, ang isang ideya, may basis kami, your word.
Sabi nga ng psalmist, Your word I hid in my heart so that I might not sin against you. Teach us how to hide your words in our hearts, the right words, and give us the wisdom to apply them in the right instances so that your words will set free instead of imprison us, so that your words will be a blessing. Lead us, Father. Pagbulay-bulayan natin ito sumandali, lalo yung mga magpapasya at baunin na kung darating ang panahon na kailangan natin magpasya, magpahinga muna, magpalipas ng panahon, sleep on it. Be with the Lord in silent prayer.